Good evening po sa inyong lahat. Kagabi ho ay nakakatuwa naman na marami ho ang tumugon sa panawagan ng ating pag-aalay ng misa para sa kapayapaan. Kapayapaan. Alam ho natin mga kapatid, bukod sa tayo ay namomroblema na sa tumataas na gasolina, wag ho natin kakalimutan na meron pang mas malaking problemang hinaharap ang maraming tao ngayon sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. At yan ay yung gera na parang araw-araw, meron at merong buhay na ika nga binabawi. Binabawian ang buhay. Pero ang nakakapagtaka, hindi natin masasabi na Diyos ang bumawi ng buhay nila. Siguro ang tanong natin ay, saan ngayon mapupunta yung mga naging biktima ng gera, yung mga napatay sa gera? May mga sinasabi tayong nawala na yung ating mahal sa buhay dahil binawian na ng buhay ng Diyos. Binawi ng Diyos ang hiram na buhay. Paano po yung mga pinatay? Sa tingin ho ninyo, Diyos ba ang bumawi ng buhay nila? Napakaliwanag po ng sinasabi ng mga pagbasa, lalo na ng ebanghelyo natin. Ang gumawa ng mabuti, gagantimpalaan. Ang gumawa ng masama, parurusahan. Napakasimple. Huwag na natin pahirapan. Huwag na natin pag-isipan pa kung paano lulusutan ang napakasimpleng aral ng Panginoon. Ang gumawa ng mabuti, gantimpala. Ang gumawa ng masama, parusa. Ang mga biktima ng kasamaan ng tao, kung sila ay nagbuhay ng mabuti at tapat, nasa kanila ang gantimpala. Pero sino man ang gumawa ng masama at mabuhay at mamatay sa masama nang hindi nagbabalik loob, ay may parusa. Kaya nga, yung dalawang yan, napakahalagang pagnilayan natin ngayong Kwaresma. Lagi ko pong pinapaalala sa inyo na ang 40 araw ng Kwaresma ay hindi lamang po panahon para tignan natin kung paano tayo naging masama. Magbilang tayo ng mga kasalanan natin. At ang worst, magturuan tayo ng kasalanan. Magsumbatan tayo ng pagkakamali. Hindi yan ang tunay lamang na diwa ng Kwaresma. Sapagkat ngayong Kwaresma, iniimbitahan din tayo. Kaya nga nung linggo, anong pinagdiwang? Laetare Sunday. Sa gitna ng ating pagtitika, sakripisyo, pagninilay, biglang sinabi ng simbahan, magalak kayo, rejoice. Pinapaalala sa atin mga kapatid na ang kabilang mukha at diwa ng Kwaresma ay ang muling pagkabuhay, ay ang tagumpay ni Kristo na siyang tinitignan natin, inaasam natin, pinagsisikapan natin. Kaya nga ho ngayong Kwaresma, pag meron tayong tinatawag na examination of conscience, bukas, kumpisalang bayan. Papaalala ko na ho, bago kayo pumunta sa pare, bago kayo lumapit sa pare para mangumpisal, siguraduhin, ginawa na natin ang examination of conscience. Para hindi paglapit kay Father, ang mga kasalanan ko po ay naku po, ang haba ng pila sa likuran, hindi mo maalala. Pag sinabi ng Father, yun lang po. Meron pa po. Yun lang po. Meron pa po. Ay, naku po, kailangan meron tayong examination of conscience. At pag kayo po ay gumawa ng examination of conscience bago mangumpisal, huwag na kayong mamimili ng ikukumpisal. Ay, ito, isang beses ko lang nagawa ito. Ito, gagawin ko pa bukas kasi ito. Naku, wag na ho kayo mamimili. Lahat ng ating nagawang kasalanan ay siyang ating ikumpisal, ialay. Ang ganda ng sabi ni Father Leo Ignacio kagabi. Kung kayo ay umatin ng ating recollection, ano ang pinakamagandang maialay natin sa paanan ng krus? Ang pagbabago. Ang pagbabago. Pero mga kapatid, kapag tayo po ay nag-examination of conscience, hindi lamang yung mga masamang ginawa, ano rin yung mga mabuting
hindi mo ginawa. The sin of commission ang ginawa, and the sin of omission ang mabuting hindi mo ginawa. Kaya ngayong Kwaresma, magbilang ka, hindi ng mali ng iba. Tumingin ka, hindi ng kasalanan ng iba. At tanggapin mo, hindi lamang ang mga kahinaan at kapintasan mo, kundi maging ang kabutihan at kagandahan ng loob mo. Huwag kang matutulog nang hindi mo naaalala kung paano ka ginawang mabuti ng Diyos. Huwag kang matutulog nang hindi mo tinatanggap na sinubukan mo ring maging mabuting tao. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, tandaan natin ang paalala ni Kristo, lahat ng kanyang ginawa galing sa Diyos. Walang masamang taong ginawa ang Diyos. Walang masamang hinangad ang Diyos na ibigay para sa iyo. Kaya, ngayong Kwaresma, ang ibabalik din natin sa Kanya ay ang lahat ng kabutihang ginawa mo at kahit sinusubukan mo.